Lalo! Pasalito. Galo, akala ko di ka na babalik eh. Minsan nakita kitang dumaan dito, pero hindi na kita naabutan. Sino kayo? Mang Narsing ang tawag sa akin. Dati akong kagawa dito. Ako ngayon ang tagapangalaga ng simbahang ito. Bakit niyo ako kilala? Tsaka ba't kilala ako ng mga tao dito? Maliit lang ang San Ildefonso. Ano ba nangyari dito? Gusto mong malaman? Siguro napansin mo na ang abandonado ng simbahang ito, ano? Matagal na kaming tinalikuran ng simbahang Katoliko dahil lumalabag daw kami sa mga aralin ng Kristyanismo. Kaya, ang kapatiran na lang ang gumagabay sa mga tao. Siguro hindi mo na maalala yun. Matagal na panahon na yun. At saka, hindi namang kilalang madasalin ang mga magulang mo. Tinalikuran ng mga taga dito ang teknolohiya at pagbabago. Hindi sila sumunod sa otoridad. Ang otoridad naman ay natakot sa taong bayan. Sinuputahin nila ang institusyon. Ang mga negosyante nagsilikas. Hanggang hinayaan na lang sila ng pamahalaan na mamuhay dito. Na walang binabayarang buwis at walang tinatanggap mula sa gobyerno ng Pilipinas. Tinalikuran niyo yung sibilisasyon? Ang sibilisasyon na di sumasang-ayon sa ganit na mundo. Naniniwala ang kapatiran na ang kaunlaran ay nasa puso at nasa pagkatao, isang biyaya mula sa Panginoon. Alam niyo ho ba kung ano nangyari sa lola ko? Minsan nagkaroon ng epidemya dito. Maraming nangamatay. At ang bahay ng lola mo ang pinagbuburula noon kapag nagkakaroon ng lamay. Pumayag naman si Senyora Josefina at si Mama Susan dahil wala siyang pamilya. Para kontrahin ang kamalasan, ang ginawa ng lola mo, nangolekta ng mga puon. Natuwa naman ang mga tao dun sa mga kinolekta niya mga puon. Kaya niregaluhan pa siya ng mas maraming mga puon. Nagkaroon lang kami ng konting di pagkakaunawaan dahil gusto niyang... Galo! Galo!